Marayo iyako ka nabalik to sacrificial dinner na 13 na Friday. Kaya ni mabalabalo na kami to na suporta na dakali ito puno para na mapangya ito anniversary celebration na. Kaya ni i-remind to mamega po na to pampakarelo daw the church. Kami po ma-encourage ka na tatay na gawin na prepare na po na kera. Revival night ay mamega po na September 15 and then September 19. Mag-ibita itang tapeno arun pag-itoray to mayroon ni Taylapo. Celebration ng is September 21 na oras na alas 9. Yan lang ang Marayo Iyapo. Diyos na umawli, kita natin siyempre na natin. Actually, September 1st, napatokan na ng Christmas song. Sa tagod mo patokan, ikaw ang ira, magikabit na ito Christmas lights. Last week, ay pinapilitan itong i-bayan ng panahon ni Jesus. Ngayon po ang pinag-usapan natin, ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Na tayo, pagbalik ni Jesus, ang tawag natin dyan ay rapture, manongyari, the catching up of the saints. Yun si Jesus padasal at itatununam kabalina apan nangamit i-Christians ira. Pero luslaw di dyan na tarik pa dyan ng Christians at dinoka. Amen. Yun. Babalik ang ating Panginoon doon sa Alimaa ay sasalubugin po natin siya. Subalit, ang napakahalagang katanungan sa pagsasalubong po natin sa ating Panginoon, nandun ka ba? Yan po ipakir po. Sa kaulo, dakwatang iya po Jesus. Kasama ka ba ng manakong o nualo? Yan po importante question. Tapos kinuamputan, to babalik si Jesus, darating siya upang kunin tayo. Kung hindi tayo sigurado na bahagi po tayo, kasama tayo doon sa sasalubong sa Kanya, yun po ang problema. Yan gafuna to nanono ko ang Panginoon na Espiritu Santo to mawag to sigurado tagtutad dahil tagtari tayo. Amen. O ngayon, ang iikwatang tapeno sigurado kami to kasama po tayo doon sa kukunin ng Panginoon sa langit at hindi makaranas ng kahirapan dito sa mundo sa pagdating ng tinatawag na son of perdition, anak na pinagtagaruli. Ikindo ko po malandang kitang ang pagkatatang iuhobog na yako Efeso kapitulo 2 Mabel puta 7 on 7. Efeso capítulo 2 Mabel puta 7 at 10.
Yaw iagyan na uhog na yaw. O ikutang na sa isa. Gafutan ikita day kamka ni Kristo Jesus. Pinaginolay itang na Diyos na nesi po ka ni Kristo tapero makipamagulay itang sa talagi. Kikwa na yaw tapero ka-check po ilan na magpangin ipamagmana iari na matututugog na inagalalo na nabasingan taaya na nitang gafu ka ni Kristo Jesus. Tabelo po na inagalalo na Diyos na panyag ka mo gafu ta ang urod. Yaw ay regalo na Diyos. Arito naggafu di ka mo lagapan. Ana arito medyo po taan nilamang nakimuano yato po ayan no nga ipaparaparayag yaw. Kasitang ay pinarado ng Diyos na parulitan na pero nakita tayo ka ni Kristo Jesus magtolay itang nga manguan at mapiyana nila na dana na ipaparagan to watam. Yaw yung na yaw maakimano ito. Magkumbang gamitan, ikaw ako, idasal mi, tutuan na kami, ipasigang po, tani kami magnanangay tuhem. Kaya ni amwang mesisin mo to nespiritual tabapanin. Hinahangat po ng Panginoon na makita po namin ang inyong dakilang plano. Ang kinabukasan po ng bawat isa na nananampalataya sa inyo. At gusto po namin malaman, Panginoon, kung kasama kami doon sa pinili po ninyo na malanahan sa langit na kasama kayo magpakailanman. Dupungan na kami lupo ako. Tayaw iidasal ni tanagan ni Jesus. Amen. So, ibang utang. Pinakadakal ng problema na tolay taon na gawpo. Kayo may problema, wala. Bawat isa sa atin, may problema yan. Kasi we are living in a dark and broken world. And because of sin, lahat ng kataliwa, sintang namin ay igang problema na. Okay. So, problema na kaawang ay kwarto, problema na kaawang ay relasyon, problema na kaawang trabaho, problema na kaawang kurang ipakan, problema na kaawang sobra kanada. Pag dumaruma yung problema, pero pinaka-problema na tuloy ay katagaluyan. Yan po ang tunay na pinakamalaking problema ng tao ay kasalanan. The greatest problem of man is sin. Nagta. Sin separated man from God. He is spiritually dead and he is under God's righteous condemnation. Ibig pong sabihin yan, iliwa, megafukal liwa, dahil sa kasalanan, nawalay tayo sa ating Diyos. At ngayon, hindi lang nawalay,
tayo ay namatay spiritually. We are spiritually dead. Pagkatapos, we are under righteous condemnation of God. Sigurado dahil sa kasalanan ay mapapahamak ang ating kaluluwa. Sa tao lumatay itatapon tayo doon sa dagat-dagatang apoy dahil sa kasalanan. Yun po ang pinakamabigat at pinakamalaking problema ng tao, ang kasalanan na kung saan ito po ang magdadala sa atin doon sa dagat-dagatang apoy. So ngayon, in his hopeless and helpless spiritual state, man is trying to be reconciled back to God through religion. Yun. Ang tao, dahil alam ng tao na nawalay siya sa Diyos, at gusto niya bumalik doon, manumbalik sa ating Panginoon, bumalik doon sa magandang relasyon sa ating Panginoon. Ito, the next two. Yeah. The difference between religion and salvation is that religion is man trying to reach God, but salvation is God reaching out to men. Ipatuman na religion at salvation. Religion, kasi ito ay kaya na ito ay relasyon natin Diyos. Kasi problema talaga, although hindi po nakikita ng tao ito, ang kanyang spiritual na problema nalayo sa ating Panginoon. So, kailangan kung ang tao ay malayo sa Panginoon, sigurado may infierno. Kailangan masolusyonan ang kanyang problema. Ito ay Diyos. Ngayon, ang tao ay gumagawa ng solusyon upang mailapit siya sa Diyos. Ang tawag doon ay religion. Kung ang tao ang gumagawa ng solusyon, pero lumapit siya sa Diyos, religion ang tawag doon. Subalit, sa kaligtasan, sa salvation, hindi tayo gumagawa ng kaparaanan para mailapit sa Diyos. Bagkus, ang Diyos ang gumawa mismo ng paraan upang lumapit tayo sa Kanya. Nakuparin kita biyari, ipatuman na religion at salvation. So, religion is man reaching out to God. But salvation is God reaching out to men. Yan ang ipatuman na. Kaya, ikaya at huwag sa mga, i-explain natin mamaya yan. No, ano i-kebulinan na. So, kung ang salvation is God's reaching out to men, ngayon, ang katanungan natin, ang nais kong ibahagi ay God's plan of salvation. Yan. God's plan of salvation. Iplano ng Diyos mamalyat at kulay. Yan po, plano ng Panginoon na pagligtas sa tao. Paano ba ang kaligtasan ayon sa kaparaanan ng Diyos? Yan. Obtaining salvation God's way. Paano maligtas ang tao sa kaparaanan ng Diyos? Kaya nagkaroon ng maraming religion. Ang dami ng religion ngayon, di po ba? Nagkaroon ng religion. Meron bang mga 100 na religion, hindi lang 100. 200, hindi lang 2. Ang daming religion. Kasi, bawat tao naghahanap ng kaparaanan, ng solution para makalapit sa Panginoon.
Subalit, ang paniniwala natin, ang Panginoon ang gumawa ng solusyon para mailapit tayo sa Kanya. Yun ang tawag natin doon, salvation. Kaya ang lagi natin sinasabi, relation naman. Kung tanda mo, ikapalya, relation naman tayo lang po. Ay po religion. So, tatlong bagay ang nais ko ibahagi ngayon patungkol dyan. God's plan of salvation. Number one, obtaining salvation God's way by grace alone. Tanging sa pamamagitan ng hawak ng Panginoon, maligtas ang tao. By grace alone. Pangalawa, through faith alone. Anak pekatanlo in Christ alone. So yan ang ikaparaan. Ano na lamang ng Diyos, ikapalya. Pagulog lamang ng Diyos, ikapalya. Kahit Kristo lamang, ikapalya. Yan ang ikulog ng CBCC. Ikapalya ay by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Kaya, dyan sa labas, kung tinatanong kayo kung paano ba ang kaligtasan ng CBCC o paano ba ang kaligtasan sa CBCC. Ang kaligtasan sa CBCC ay by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Kapalit, memoryang, di ba? So yan, maligtas itolay, mapayag itolay, taanlo lamang ng Diyos, tapangulog lamang ng Diyos, anak ni Kristo lamang. Yan ang ikapayag. Kasi ngayon, nako-confuse ang mga tao kung paano maligtas. Magtali ba, katali tayo sa konta, meron ako nakita faith plus good, faith plus good works. O yun, ang tawag niya sa church nila, faith plus good works. Hindi tayo maniwala doon. Baka i-invite kayo doon, pagkatapos parehas ka pa na hindi. Sige, faith alone. I want 2 plus good works na. Amen. So, pagigawag kami atong by grace alone. Saan natin nakuha yan? Doon mismo sa text natin, inatag ni Ephesians chapter 2, verses 7 to 8. O yan. For by grace you have been saved. May napunta inagalalo ng Diyos na payag ka mo. So by grace alone, through faith alone. Faith kani Jesus, and that not of yourself, it is the gift of God. So yan, by grace alone, for by grace. Gaputa inagalalo ng Diyos na payag ka mo. So, ulit kami i-outline ito. Next slide. Okay. Yung grace, English, pati Greek, duma grace ta mercy. Si mercy kata, si grace bunso. Si grace kasi kana ni mercy. Kakatang yena. Si mercy yena na, grace si alana. Actually, ang grace po si grace po. Grace ay undeserved favor yan. Grace magiging undeserved favor. Ngayon, ang pagkaiba ng grace sa mercy, ano kaiba ng grace? Grasya. Ali mercy.
Ani ikapi. Okay. Ega grasya, ega ando, ega abdi. Ano pa naman na abdi ando? So, ganito. I-grace. Alam katam. I-favor ng Diyos. Ito ka na may papalo itam. Kaya naintindihan ko ba natin? Alam mo i-favor ng Diyos. Ito ka na may papalo ko. Didam na ka ng Diyos. Ito na lang ito favor. Ka na may papalo ko. Yan ito ay grace yan ito. Esa ko i-mercy. Ang mercy. May pang mo itam na kong tumakastigo na maraki itam namin. Yan katang alawa kang ikastigo. Gafuta, mercy ng Diyos. Ako pa rin dito. So, sinta na kong makastigo itam namin. Yan kung hindi papamuta dito. Yan katang alawa kang ikastigo. Meron po ta mercy ng Diyos. So, i-grace gabu receiving in undeserved favor. I-mercy not receiving the punishment we deserve. Nagkomprende nyo? Mercy is not receiving the punishment we deserve. Yet grace, receiving the favor we do not deserve. Yan pagduman ng duwa. Kapag raya mo ng pabilidad ng sanuhapang pampayan. Si Apostol Pablo inatura na Juan. Si Apostol Pablo inatura na Efeso. So, sinong natura ni Apostol Pablo na Efeso? Apostle Paul emphatically teaches that salvation is by grace alone. Ang katuruan po ni Apostol Pablo sa iglesia sa Efeso, ang kaligtasan ay tanging sa pamamagitan ng habag ng Diyos. Ano na ng Diyos ikapalyat? Kaya ano yan? Our salvation, our rescue from the penalty of sin is God's work done for the undeserving. Katang ma-deserve. Sintang namin ay binatagaluli. Tingin ni Apostol Pablo na Roma 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Sintang namin ay natagaluli at naayat na bakade tulit na kamasan ko ng Diyos. Katanyaan din standard ng Diyos. Binatagalulit namin. So, kung minsan nakala natin, okay lang tayo, basta kamu magmakoko, kamu namatay, ano ba yung ikilan ko? Basta kamu manasintas tutoray, kamu mga puso, okay lang maari. Sa nga sinitlong ikatagaluyan ta tolay, kanyadan, sinitlong ikatagaluyan ta namin katolay, may kafutan liwa niyadan, namin tolay, kwenta binatagaluli. Desita itong ng Diyos, may kafutan ng katagaluyan na tayo tam. Yan yung ipadya-padya tam. Saan mo ari naman ito na tayo itam. Tapalingan na Diyos, takala ko ay unrighteous, binatagaluli. So, awang tutulay wala ni isa sa atin ngayon na narito ngayon na walang kasalanan o lumatuwid. Sin lahat po ng tao ay makasalanan. Sintang namin ay makasalanan. Magkasaya rin kinansyot ito. There's nothing good in us whereby we claim grace.
Yan kapag mo rin ibatan nyo rin pa. There's nothing would have I where my thy grace we claim. So, kaya nagiging, kantang lumapit na Diyos to, Lord, ikaw mo rin kita kastanaan, yan ta nagtangkan na. Ali, there is nothing lovable in us that makes love. God loves us. I want to egatan ditang tumakayaya to kekafanang tumaingay ng Diyos to itukan nito. I want sitang namin ay natagawin. Mas Isaiah 64, ikapyanan ko trabaho ko ng Diyos ay kami tapanyanan. Yung best po natin na iaalay natin sa tignan mo, Lord, no? Ang galing ko, sabi ni Lord, basahan yan. Basahan ang pananaw ng Diyos. So, next is one. Ito ang nais kong idampi sa puso ng bawat isa sa atin ngayon. Paski ang live, ang tanong ni Kamulwe. Salvation is not because of who we are, but because of who God is. Ikapanya, ayan na magdepende no sindi ka. Magdepende no sindi Diyos. Nakomprende no? Kano na palihan, mega po na kita kasta ka tutuloy. Napalihan ka mo, mega po tayo Diyos ay kita kasta ka Diyos. Nalaan mo. So, ikapalihan tam, ayan na magdepende no sindi tam, no ay magdepende taka Diyos na Diyos. Kapalyan ay by grace alone. Yaw ay trabaho ng Diyos. Mali ko kinig. Yaw ay trabaho ng Diyos. Kaya ko bibigan ditula ni Apostol Pablo mismo ta Efeso. Komprendin tang tumapiayaw, pero sigurado tang kapulit at may talani o awang. Yeah. Verse 7. Kingwa na yaw verse 8. Tamelo po tayo naglalalo na Diyos na payag gamong-gaputa mo. Yaw ay regalo na Diyos. Arito naggapu ni kamulaga pa. Anna arito begaputa ang nilamang na kingwano. So ayan. Ika pa niya. Arito begaputa kingwano. Ano yung trabaho lang, ikapalya. Kasi, ikapalya ay trabaho ng Diyos. Noong may natandawa, ito ang laging tinatanong. By grace, di ba, kung may talani, magagawa ka lang kumapya? Ikaw ang kinikilo na tinitimbang ka. Tinitignan kung ang dami ng ginawang mabubuting gawa. Pagkatapos tinitignan kung mas kunti yung marami kinimwala. Sabi nila, ay mas ang kinimwala at mabubuting gawa. May katalani. Diyos ka nakilawan no ang kinimwang tumakasta versus na kinimwang tumalaki. Sasabihin ko sa inyo, ang kaligtasan po ay hindi nagdidepende sa atin at hindi natin trabaho. Trabaho ng Diyos ipamayag. Yaw ay alok na lamang. Nakomprende dito. Kasi mayroong grupo dyan na akala nila ang paniwala ng CPCC ay ang kaligtasan galing sa atin, nagdidepende sa atin. Kaya kayo kinukutya at sinasabi, kulto daw tayo,
dahil hindi tayo naniniwala na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng habag ng ang liwaliwanag na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng habag ng Panginoon. Yan, akan ito trabaho lang. Ari ito trabaho ng kaligtasan. Kasi hindi ka mo nalitrabaho na pwede mapalyan. Nung nitrabaho ng kapalyan, inuway ko na impyerno. Kasi kapalyan, ano ng Diyos. So, we cannot add anything to it. Kanawaya, yung chance ay faith plus good works. Sabi, awan ko yan ko ito. Tatlingwa ng Diyos. Halimbawa, kayo, pinuli ba ito na nagkatutachenda? Halimbawa, meron kayong utang sa tindahan. Pagkatapos sa dami ng listahan, to listahan ang utang mo, kailangan na ipuna sa nagmula na bulod mo sa haba ng lista. Hindi mo na mababayaran. O ngayon, biglang may isang tao na nakita mo sa tindahan at ang ginawa niya, nakita yung lista ng utang mo. Ayan, yung utang mo, bayad na. No kigil mo, sir, dapat sana lang mo pala. O nung kapasiran mo, sir, dapat igana naman ipagako. Yun itapagaan yung message mo tayo sa pagkasinabi mo, hindi sir, kailangan may i-contribute ako dyan. Di yung nagbayad, may insulto, binayaran na naman. Pinagak ko na naman, ako lang kumagalan. Ganon po sa Panginoon, binayaran na nga yung kasalanan natin. Kung dadagdagan pa natin ng sarili natin gawa, hindi yung insulto natin. Yung tinapos ni Jesus ng trabaho sa krus ng Kalbaryo. Pinagak ko na lang ito ba magpagaka. Pag pinitay siya ng malang, pinagak ko na lang mo. Di ba, ang dami mga tao dyan sa labas para matanggal daw kasalanan na tapeno mo pagpilitay siya. Sabi nito, imbes na basisiya nga si Lord, i-insulto mo si Lord sapagkat ang dugo ng Panginoon na pinagbayad sa kasalanan mo ay sapat na sa lahat ng kasalanan ng sanlibutan. Gusto mo na, makapag-gusto. Kiningwa na Diyos siya kiningwa na kanagin ito. Siko, magpakabuti ka lang. Luwin na po bakas na kapag gano'n mo yung awang. Basta ka anlo na laban ng Diyos, dapat tula pagkafutunan, kaya nakalapan lang ka. Ito mega fulusin di ka, ano mega fulusin di Diyos. Nakomprendi na. Yan po, kaya nagiging na salvation. We do not mean salvation or earning. Tatang itrabaho. Yung batang trabaho ka may chance na pwede mo palyak ka. Ulit ko kiking alno. Awan ko kiking watang kumapyan. There is nothing good have I. Awan ko eggan kumapyatan nitam. Kita na kayo siya it is a free gift from God so that no one would boast. Kapalya, regalo na lamang ng Diyos. Libre ko regalo. Tapelo awan ko ipaparaparayat ng paskisinita o ng dabo. Yan kung kapalya. It is a free gift from God so that no one would boast. If salvation was the accomplishment of men, if salvation was the accomplishment of men, in any way, we could boast about it. But under God's plan of salvation, God alone receives the glory. At pagpalagay natin yung
example na no ikaligtasan ay dahil sa nagbigay ka ng bigas sa kapitbahay mo, yung araw-araw. Yung ikaligtasan dahil sa mabubuting gawa. O siko, may nasa hospital, pinuntahan mo, binayaran mo yung bills niya. Tapos mayroong kang kapitbahay na nangangailangan ng pagkain araw, binibigyan mo. May namamanimos na ang ritual. Maghinimos, damo ng kwarto. Pagkatapos, pagka yung nakakita ka ng mga tao na nangangailangan ng tulong, i-rescue mo, andun ka natin. Halimbawa, tayo lahat gano'n. Ngayon, namatay na tayo. Pagka-chinek yung trabaho natin, mabubuting ko, ang dami yun na. O sige, tulog ko muna ng langit, tulog ko muna ng langit. O, nandun na tayo sa langit, halimbawa. Ngayon, kita-kita tayo doon. Bro, nakapasok ka ng langit. Siyempre, nakakandun na kung magkakarubahan yun. O, sumasunod tayo. Siyempre, yung malimos na, may malimos na kabagan yung dako. Tayo ng langit, payabahan ang pagkam sa kinaglan mo sa tayo, kinagkaming mahal. So, sabi ni Apostol Pablo, para wala tayong may pagmamayabang sa langit, ang salvation by grace alone. Ngayon, pagka nandun na tayo kung by grace alone, ano? Bro, bakit ka na rito? By grace alone. Siko. Ano ng Diyos? Siko. Ano? Parehas kanta. Bago ano ng Diyos. Amen. Kaya ito, trabaho ng tolay. Pinakalastaming tandali kayo. So, Apostol Pablo, tapeno awang tubag para pareha tandali by grace kaligtasan. Amen. So, naintindihan po natin yun. Yan ang ikaligtasan. So, salvation is according to the riches of His grace. Ikapalyat ay mega puta tulong na laban ng Diyos. Yan. Kita tulungi Diyos. Itulunan ano naman ito pinayag na kata-infierno? Ikingwa na pa nga, idala na tulugan ng langit. Di ba sapat na sana pag sinabi natin, ikaw, wala kang pera. Bigyan kita ng pera. Di okay ka na naman yan eh. Pero ginawa ng Diyos, bigyan ka ng pera, pagkatapos titira sa ating bahay sa palayo. Di sobrang kaspa yan eh. Pagkatapos kasama mo ako. Yung pagkain ko, pagkain mo. Yan ang grace ng Diyos. Mega puta, kina, iba ng translation. Mega puta, ayan na matututukog na ilagandadong ng Diyos na palyan. Amen. So, sa tantaw ng Charles, awan ko maparaparayan to. So, pinakamataas ko ito na magkarasing kita. Ano na ito? Ano ng Diyos. Amen. Data, para parehas ang binagtagulong. Para parehas, makamas ang luliwa ng tarang-tawanan. Sintang namin, basta galiwa ang tutan na binagtagulong ka. Sintang namin binagtagulong. So, imawag tam ay grace na Diyos. Kita, sobrang katagal na. So, salvation, ikapalyat, mega punta, o lugar takal pinagdadalo ng Diyos. Ako pa rin dito. Mega naman, kung nusi ikapalyat ng tole, ang loob ng Diyos, mega naman, true faith. Ay nagtampuan itong kumanan ng text total. For by grace you have been saved through what? Through faith. And that not of yourself. So yan may pabilidad kami through faith. So ang kaligtasan po natin ayon sa katuruan ng Biblia ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Sigung tatudo ng Biblia ikapalyag ay gafutan ang muro. So itong faith na ito, napaka-important ito. Actually, pinag-usapan natin dito. Para kumain ko sa bahay. Ito yung faith. So, if
saving faith. Yung faith dyan, through faith alone ang salvation. Saving faith yan. A Greek word na saving faith ay pistis. Pistis. Ngayon, kung ikaw ay may saving faith o may katandani, ngayon, faith mo, hindi saving faith, hindi pistis, o may katandero. So, alam mo ba mga klase ng paniniwala o pananampalataya? Ay katong klase na paguro. So, ito, tinatawag na temporal faith. Temporal faith. In temporal faith, na hindi nakakapagligtas, kung halimbawa, may sakit ang anak mo, pagkatapos sabi mo, lalapit ako sa Panginoon, ako'y naniniwala at titiwala sa Kanya na pakagalingin ang anak ko. May tiwala ka sa Kanya, naniniwala, nananampalataya. Pagkatapos, nung gumaling na yung anak mo, tapos na ang faith mo. Yan kaya ang tawag yan, temporal faith. Halimbawa, kailangan mo ng bigas. Sabi mo, may pananampalataya ko, manananahin ako, bibigyan ako ng Diyos ng bigas. Itala ang pagkaan, puro ko, tiwala ka ng Diyos. Kabalik na nenda ang bagga. Sa nenda ang bagga, nabalik na niya yung faith mo na temporal lang. Pangbagga lang yung puro. Pangmatakataki lang. Pangmakasta lang ang pagtolay. Hindi ko yan nakakapagligtas. Di ba nung may nakalawang, kailangan ko gawin sa Jesus ko na kasi kamula ka rin, kapahon na. Nagina ko na rin. Yung pagkakalitan ka, pagkakalit sila sa'yo. Pagka sinabi mo, kailangan mo maniwala sa Panginoon. Kasi kamula Christian mo, pati sila rin. Pero alam natin, hindi pananampalataya nila, baka temporal faith. Pagdasal ka, lugar mo, temporal faith. Pangalawa, na faith na hindi nakakapagligtas ay historical faith. Yung temporary faith ka na makapayag ka. Historical faith. Ang historical faith po, yung halimbawa, kayo may naniniwala on to si Rizal ay namatay sa pagbabayan, Taruneta, Pinarin. Purgan mo. Di purgan lang yan yan ay historical lamang tatang ng po. Pero, purgan lang natin si Rizal, pero yung araw-araw na decision natin, disposition natin, yung pagkamatay ni Jose Rizal, walang relasyon sa ginagawa natin araw-araw. Halimbawa, karamihan sa mga Pilipino, alam nila na namatay si Jesus sa krus. Paselebrate pa doon na Biyernes Santo Di ba? Ang butang doon namatay si Jesus. Ipinako sa krus. Paselebrate lang na Biyernes Santo. Kaya may problema, yung paniniwala nila, alam lang nila dahil ito ay history. Dahil ito ay kinapugalian na nesip mo na yung detura yun, document mo yung. Pero yung hindi sila, bigyan mo nga ng pera yung kapitbahay ko kasi si Jesus namatay sa krus para sa kasalanan. Bigyan mo nga ng tulong, kaibigan mo kasi si Jesus namatay sa krus ng Kalbaryo. Walang ganun, walang connection yung pagkamatay ni Jesus sa kanilang araw-araw na decision at disposition sa buhay. Yun ang tawag doon ay historical faith. Ang mundang istorya, yung awang korelasyon na nakakagawa mo, hindi yan nakakapagligtas. Ano kung yung faith mo nakakapagligtas? Yung faith na nakakapagligtas, ang tawag dito ay pistis. Iking the title ay saving faith. Pistis. Pistis, halimbawa, may isang tao dito, masigat yan gatat. Yan kita na pagintan, Iberton. May isang tao, doon sa isang lugar, may bangin. Pagkatapos, sa baba ng bangin, may tubig. Kaya tubig, punong-puno ng buhaya.
Alitari na at ang mabato ang apat ko, alam nila. Walang nakakapag-cross doon dahil ang kaling ng buhaya. Ginawa ng isang tao may lubid doon. Itinalin sa kabila, pati taabat. Pagkatapos sabi ng isang tao, sino naniniwala sa inyo na ako'y makakalakad at dito sa lubid at pupunta ako doon sa kabilang ilog? Kikita ako, posible. Ginawa niya, dibinakat sa tapos lakad kinabak. Pagkatapos, palakpakan sila. Ginawa niya, bumalik na naman. Ngayon, sabi niya, sino sa inyo ang naniniwala? Saan ang makalakad natin pa lumig? Silang lahat. Kami lahat. Kumuha siya ng basket, inilagay sa ipon. Sino man ang naniniwala sa inyo na nakakalakad ako dyan, makakapag-cross, pagpunta doon sa kabila, sumakay kayo sa likod ko at dalawa tayo mag-cross. Sabi na, Hops, si Pona sir, yung pistis ay pagulog tuegan itiwala ng pagkakataroon tayo siya. Yung ambong tuawang yan bakwa para ng kapalyan mo. Alam mo na wala kang magagawa para sa kaligtasan mo. At ang daming kaligtasan mo ay doon sa ginawa ng ating Panginoong Yesus sa krus. Naniniwala ka, you put your faith doon sa finished work of Christ at the cross. Ay doon yun ang tinatawag na pistis. Dari ikatalong may patuloy na rin. We are examine yourselves to see the kind of faith you have. To make sure kasama ka dito sa sasalubong sa ating Panginoon. Tignan mo lang ang pag-bino. Ano ka ang faith na tayo nakan? Historical faith? Temporal faith? May isang faith pa eh. Yung faith of the devil. Hindi ko na kung ilagay mo dito. Yan. Hindi. Balikan natin. Yan. Neither this is the faith of the demon. Gabalo yung pangit ng demonyo. James chapter 2 verse 19. Balo yung demonyo. Ako akala natin, hindi naniniwala na nanampalataya ang demonyo. Tignan natin. James 2:19. You believe that there is one God, you do well. Even the demons believe and tremble. Okay. I-demonyo, magulong ka kay Diyos. Kaya ka magulong ka kay Diyos. Pagkukuli mo na, talino ka kay Diyos. O may tandaan ni demonyo magulong ka. Kaya ka magulong, pag-iin na ba? Pag-tremble mo mag-ipit. Kaya tayo, kung minsan, akala natin, nananampalataya tayo, naniniwala tayo, magulog ka o mawawa, magulog na, sinahan niya, magulog na, magulog na. Kalutan naman, pati demonyo magulog-uli. Yan tignan mo, kung ma-faith mo o mawawa, baka pagulog na demonyo ay tatagin mo. Ito po pagkakataon na i-check natin yung pananampalataya natin. Kung itong pananampalataya ito, yung tinatawag na pistis, saving faith. Yan yung pistis to saving faith. Lukurog to na murug ka, i-messing mo na mo, kaya mabuli ang pagtoler, kaya magiging transformation. Yun alam, kaya ang Diyos, yun ikalaan, agalorong with Diyos, yun ikalaan, ay abang talagang kaya ng Diyos, kaya ang gawain ng Diyos. Kung walang ganon ng experience,
Wala kang karanasan na gano'n, hindi ka Christian. Christian, may pagpabago from confession to conversion. Yan yung Christianity. Kaya ang daming uma-attend sa church na hindi sigurado sa langit dahil walang conversion. Ang gusto lang natin sa church, meron tayong mga bagong kaibigan, makasakali fellowship sa church, disente tulungan, makasakali kansyo. Akala natin gano'n lang. Pagkatapos, meron ko natabayan ng study, masaya. Ayun pala, ang saving faith, kailangan may pagpapago at karamwag. Alam mo yun, yun naging tumakan ulit. Walang resulta gano'n, ang hindi ka Christian. So checkan mo lang ang tapelo. We are made right with God by placing our faith in Jesus Christ. And this is true for everyone who believes, no matter who we are. Sulat ni Apostol Pablo sa Roma 3:22. We are made right with God by placing our faith in Jesus Christ. And this is true for Pigatolay. Everyone who believes, no matter who we are. See, ang kaligtasan by grace and not through faith. Kailangan imamulong. Romans 3:28. For I believe, with the Apostle Pablo, that a man is justified by faith alone apart from good works. Ibig sabihin, ito'y ay maabswerto. May kwenta mo awang tuliwanan. Gafulamang tayo. Noon na mo yung natularan ng Romans 4:3. Kalimutan na mo balik. Romans 4:3. For what does the scripture say? Abraham believed God and was accounted to him for righteousness. Nagulog si Abraham kay Diyos, bilang katulong na. So, away ka na ba nung bilang kung katulong mo, nung magulog ka. Hindi nakarot ng lawang. Kaya kung tingin magulog ka lamang, paligtas ka na. May tingin na Bible. Kasi, itrabaho ng kapayat, pinalin na nga ng Diyos, purga mo mananaman. Nakomprende no? Yung trabaho po ng kaligtasan, tinapos na po ng Diyos. Ang role po natin ay paniwalaan at magtiwala para maligtas. Ngayon, nuansang may faith. For women then, yung Apostol Pablo, next to for women then, that a person is justified by faith apart from the works of the law. So we are made right with God through faith, and that not by obeying the law. So kapalyan, may kwenta ka lagi, ikwenta ka na Diyos mo awang tuliwa mo, maabswento ka, masailiwa mo, gafulamang tapaguro. Kinakaroon ko si Gary Olututoy. Sa Abraham, Olututoy sa Abraham, di ba? Dahil, ano na pala si Abraham by works?
Ano na kalyagan ni Abraham? Gafuta, agulo. Kaya nakikinig. Ayan na pag-simital ni Jesus, tag-tiyempo ni Abraham, ititagan na si Jesus. Mabibig ko yan sa Hebreo. Ito si Abraham, kada importante, balay na. Waya na lang mapagyak na makasta, inagyak niya itatol na, tainagan na, ipromesa inagan na si Jesus. So, ibig sabihin na, walang maligtas ni isa sa pamamagitan ng mabubuting gawa, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya naman. May grupo na tinatanggal ang pananampalataya sa kaligtasan. Hindi mo pwedeng tanggalin ang pananampalataya sa kaligtasan. Kung gusto mong maligtas ang paraanan ng Diyos, kailangan mong manampalataya. Kaya bawat ko, magrupo, kaya ako mapalya. Amen. Okay. Next to so, ang kaligtasan po, by grace alone, through faith alone. Ano yung mo? In Christ alone. O sabihin natin, sabay-sabay tayo. Salvation is by bakit ang hina? Yung mas yan. Salvation is by yan. Salvation is faith by grace alone, through faith alone, in Christ. Ito po na yan. Kasi, grupo, to tinatanggal yung by faith. Kasi, kapag ganyan na, Christian ka na lang. Kung siya awagan, may faith. So, yan ang kaligtasan natin. In Christ alone. Salvation is obtained through faith in Jesus Christ. So, ikabalyan ay malakang gafuta ang buruk kani Jesu Cristo. This involves acknowledging our sinfulness, believing that Jesus died for those sins and was resurrected, and accepting Him as Lord and Savior. So, yan yung kaya natin na mahulog ka ni Kristo Jesus. Mawag mo ito, ikunusin mo yung kategorya mo, pulugan mo ito na tayo si Jesus pantaliwa mo, ala naging nolay niya, alam mo ka po yaya tapagtolen, tuya kong ana gumamayag. So, this act of faith is often accompanied by repentance, turning away from sin, and commitment to follow Jesus. So, yan yung salvation. Kung natin kiniwag, niripunusin si Jesus, kaya dyan na kapalyan mo, niripunusin yung natagrundi ka, mahulog ka ito na tayo si Jesus, mataliwa ko, mahulog ka ito na ginolay si Jesus, ana, patatlo ng pwede na pagtolin, kaya nagiging, pagbalikan mo yan na tuyaw ko at pagtolin. Salvation is found in no one else, for there is no other name given to men under heaven by which we must be saved. Acts 4:12. Acts 4:12. Awan to tarapan to pagkaleran takapalyan no ari nanyayawa. Awan to tarapan to ngagan nanyayawa kakulay tagbukat na lagi to awayan na kapalyan. Tanging Jesus lang iyan ang kapalyan. Awan to tarapan to kapalyan. So, if we are in Christ,
Then God has saved us from our sins in the past, and He will save us from His wrath in the future. Actually, hindi po laya ka ni John Piper. Si John Piper, Catholic Baptist General Conference. Ay paparapayan na inansat ng tao. Si John Piper, hindi naman nila kilala totoo. Si Tangka kilala. Kasi nasalingan kami nila. Ayaw ipaniwala na. Safe ka, di patuloy ay igaka ni Jesus. Ngayon lumalawang ka ni Jesus. Nakadusip na. Si John Piper. So, ikapayagan mo ay magdepende ta relasyon ko kay Jesus. No awan ko relasyon ko kay Jesus, awan ko kapalyan ka. No relasyon ko kay Jesus, mapalyan ka. Maski wangan religion kahit sa iyo lahat ng religion, wala kang salvation kung wala kang relasyon kay Jesus. Awan ko kapalyan ka. So ngayon, tapos yan lang, sa conclusion po natin. God's way of salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Yan is God's way. And CPCC way is God's way. Amen? So, kung magkitang magimaldo itang magkiro itang doon lang sigurado ito, kapal pagulutang ito pistis. Awayatang sigurado, awayatang visiting, alam mo katang si Jesus, magbabago kang katagulungan. Abutang to desi na itang saan, abutang to awan para magpapalyan, no ari, magbabago, talikuran ng katagulungan itang, papaligan itang yaya tubos na patuloy itang, makimore itang saan, magpupag itang. Sabi, sini imaya pangalaman kay Jesus na patuloy na yun i-purpose pistis na saving faith na no awang magaling kami yan i-benchen mo no alaw si Jesus. God bless you. God bless you. God bless you. Bendition na lang mula yan. God bless you. God bless you. Sige. Ako, mapanaman na nakomprendi na mawaragi na may yanong puro ng kapalyan. Ay dasal po ito, daluli na, sa may momento, inarikonosi, tumawag na, pamalyan mo, gafu kahit pagkaloob mo naman, gafu at pagulog naman, gafu ka ni Jesus naman, sa buhay na agaw gafu, pagkoma mo na, kanaliwatan na, hayaan mo Lord kung banal na Espiritu ay madyan o fulan. Maraming salamat sa inyong katuruan, Panginoon, na kung saan ito po ang aming nagiging tanaw, aming gamay. Upang kami mamuhay, Panginoon, na maging kaaya-aya sa inyo at lumago sa aming buhay espiritual. Iyaw idasal din tanalan ni Jesus. Amen.